Ang magandang balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. Kami po ay evangelical born again Christians at inutos sa amin ng Panginoong Diyos na pumayo at ipahayag ang kanyang magandang balita ng kaligtasan para ang mga tao ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. So ano nga po ba yung gospel? But before that, bago natin gawin, mag-usapan, bago i-preach yun or ipahayag yung gospel or yung ebanghelyo, ay mag-pray muna po tayo para sa ating mga sarili at para po sa ating bayang San Fernando. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat sa araw na ito, salamat sa buhay na ibinibigay mo sa ating lahat. Salamat Diyos, Amang Diyos na napakabuti mo sa amin, na hindi ka nagpapabaya at ikaw ay binibless mo kami, Panginoon, ng napakadaming mga blessing dito sa buhay na ito. At itong hininga namin, Panginoon, ay malaking blessing ito sa iyo. At habang nabubuhay kami, O Diyos, ay tatanawin namin at susuplian namin ng paglilingkod sa iyo dahil sa kabutihan mo sa amin. At unang-una, Panginoon, ang mga kabutihan mo sa mga hindi pa naniniwala at nagbabalik loob sa iyo, Panginoon, na maging sana ang iyong kabutihan sa kanila na sila ay magbalik loob, O Diyos. Salamat God na mayroon kaming payapang syudad at progresong syudad, O Lord. Binibless mo itong syudad na to. 10 ng mga namumuno dito sa syudad na to, pinagdarasal namin sila, pinag-pray namin sila na sila ay patuloy mong bigyan ng katalinuhan, wisdom, para sila ay makatulong sa mas madaming tao, Panginoon. Thank you Lord na mayroong pagkakataon na ganito, na maipahayag ang iyong ebanghelyo para sa iyong kaluwalhatian for your glory. Thank you Lord even for sa mga tao na nandito na makikinig sa pag-preach o pagpapahayag ng ebanghelyo mo, at nawa Lord, bigyan mo sila ng katalinuhan para maintindihan at para maunawaan ang iyong salita. In Jesus' mighty name, Amen. So, ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging born again. Meron isang ali kanina na lumapit at masiniklat tayo na ali na nagdamag regarding nasa ano damdamagin na, kasi damdamagin na nasa ano di born again o ano di born again. Ang born again po ay hindi po religion, ay hindi po siya kagaya ng Mormon, hindi po siya kagaya ng Jehovah's Witness, hindi po siya kagaya ng Iglesia ni Cristo, at ang dami-dami pang religion or Romano Katoliko. Hindi po relihiyon ang born again. Nasabi lang po na born again dahil yun po ang katangian namin bilang naipanganak na muli spiritually. Naipanganak na kami spiritually from God, from above, at naging mananampalataya na kami. Ang pagiging born again ay gawain ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang nagpapanganak o kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos kung bakit may papanganak sa Espiritu ang isang tao. At pag naipanganak na ang isang tao, so wala tayong contribution kung paano naipanganak ang isang tao. Spiritually, gawain lang yan ng Espiritu ng Diyos. So, ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang nagtrabaho para ang isang tao ay mag-born again. So, base po sa pagpapaliwanag na yan, hindi po natin masasabi na relihiyon ang born again. Kagaya ng nasabi ko kanina, sinasabi lang na relihiyon ang born again para ma-identify yung mga mananampalataya, yung mga true believers or tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus. Yung
mga tunay na tumalikod sa kasalanan. Kaya po kami tinatawag na evangelical born again ay dahil kami ay pinapahayag din namin yung magandang balita na pwede ding mangyari sa inyo kung kayo ay lalapit sa Panginoon, tatawag sa Kanyang pangalan, at magsisisi sa inyong mga kasalanan, tatalikod sa inyong mga kasalanan, at mananampalataya na ang Panginoong Hesus ang nagbayad sa inyong mga kasalanan. Dahil siya lang ang natatanging makapagligtas sa isang tao para hindi kayo humantong sa impyerno. May impyerno po na naghihintay sa mga taong hindi tatalikod sa kasalanan at hindi mananampalataya kay Jesus Christ. Dalawa lang po ang hantungan ng isang tao pag siya ay namatay. At ang daming tao na ngayon dito sa mundo, almost 8 billion people na ang tao dito sa mundo, at ang daming namamatay every single day. At ang bawat mamamatay na tao, ang pupuntahan ng hantungan ay dalawa lang. It's either heaven or hell. Heaven or hell lang po ang hantungan ng isang tao mamamatay. And the sad part is, hindi natin alam kung kailan tayo papanaw o mamamatay dito sa mundo. Hindi mo alam kahit bata ka pa, kahit napakalusog mo, wala kang sakit, wala kang dinaramdam, wala kang problema. Pero ang kamatayan, parang isang lang yan na pwedeng mangyari sa'yo anytime. Kasi walang tao na may hawak ng kanyang sariling buhay. Ang buhay ng isang tao ay hawak lang ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang may hawak sa buhay ng isang tao. So kung gayon, na ang Panginoong Diyos lang pala may hawak ng buhay ng isang tao, so ang Panginoong Diyos ang nagtatagta kung kailan mamamatay ang isang tao. At nasabi sa Biblia na pag namatay na ang isang tao, it's appointed for him to die once and then judgment. Paghuhukom na ang susunod pagkatapos mamatayan ng isang tao. At yung paghuhukom na yun to, ibig sabihin, sasabihin na ng Panginoong Diyos kung siya ay papasok sa kanyang kalangitan o kaya itatapon siya sa impyerno. Paano po natin malalaman, masisigurado sa ating sarili habang tayo ay nandito pa sa mundo kung saan tayo mapupunta? Yan po ang good news na gusto namin ipahayag sa inyo, ay parating sa inyo, na kahit nabubuhay ka pa, pwede mong malaman kung saan ka mapupunta kung ikaw ay mamatay na. Hindi katulad ng napakadaming reliyon na come what may, bahala na. Sa tingin nila, pag namatay ka na, you will be annihilated. Maglalaho ka na ng walo na parang bulag. Pero hindi po yung totoo. Kung may buhay ka dito, may kabilang buhay na tinatawag ng Biblia. At yon ay katotohanan. So, habang ikaw ay nabubuhay, kailangan mong siguraduhin na mapupunta ka sa langit pagkatapos ng buhay nito. Na ang hantungan mo ay yung paraiso o sa langit ng Panginoon. At hindi ka niya itatapon sa impyerno. Sino ba ang mga itatapon ng Panginoong Diyos sa impyerno pag siya ay namatay na? Ang mga itatapon ng Panginoong Diyos sa impyerno ay yung mga taong hindi tumalikod sa kasalanan, yung mga nagpapatuloy na nagsisinungaling, pumatay, nakikipag-away, nakikiapit, adultery, at napakadami pang kasalanan na ginagawa ng tao, hindi nila tinatalikuran yan. So, ang kagustuhan ng Panginoon para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan, makamit mo ang buhay na walang hanggan, ikaw ay magsisisi at tumalikod sa mga kasalanan yan at manampalataya ka na si Jesus ang nagbayad ng mga kasalanan mo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Yan po ang magandang balita sa maikling pananalita. At hopefully yung mga nakikinig, kung mayroon kayong mga tanong, ay pwede po kayong lumapit at makipag-usap sa amin kung mayroon kayong further questions po. And even kahit mamaya po ay ipapahayag po ulit ang kanyang magandang balita ng kaligtasan. Salamat po.